Sa isang bahay na akala ng lahat ay puno ng saya, unti-unting nababalot ng alingasngas at tensyon ang bawat sulok nito. Sa hapagkainan, tila may manipis na pader na naghihiwalay sa biyenan at sa manugang. Bawat titig ay may bigat, bawat salita ay may kasamang patalim. Ang manugang, si Marites, ay matagal nang nagtatago ng sama ng loob. Para sa kanya, bawat payo ng biyenan ay tila panghihimasok. Hindi ba't kami na ang may pamilya? Bakit kailangan pang makialam, bulong niya sa sarili, habang pinipilit mumiti sa harap ng iba. Ngunit ang biyenan, si Aling Rosa, ay may mabigat ding dalahin. Hindi niya kayang manahimik kapag nakikita ang mga apo na tila napapabayaan, o ang anak niyang si Marco na parang laging nakatali sa kagustuhan ng asawa. Kaya kahit pa ayaw niya ng gulo, minsan ay napapaalalahanan niya ang mag-asawa na siyang nagiging mitsa ng mas malalim na sigalot. At sa gabing iyon, isang maliit na usapan ang biglang naging malaking bangayan. Sa tono ng boses, sa pilit na pagpipigil ng emosyon, nag-umpisa ang isang alitan na magbubukas ng pintuan sa isang trahedya at aral na hindi malilimutan. Kinabukasan, muling nabasag ang katahimikan ng bahay. Habang nag-aalmusal, hindi na nakapagpigil si Maritz. Ma, hindi niyo ba pwedeng hayaan kaming mag-asawa ang magdesisyon? Lagi na lang kayong may puna. Kahit sa simpleng ulam na niluluto ko, may masasabi kayo. Natahimik ang buong hapag. Si Marco, ang asawa, ay napayuko. Ayaw niyang kumampi sa alinman sa dalawa, ngunit ramdam niya ang bigat ng tensyon. Ang biyenan naman, si Aling Rosa, ay marahang nagsalita, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Anak, hindi ako nakikialam para lang manghusga. Ang gusto ko lang ay masiguro na maayos ang buhay niyo, lalo na ang mga bata. Hindi ba tungkulin ko ring mag-alala? Ngunit para kay Maritz, ang bawat salita ay tila sibat na nakatusok sa kanyang pagmamataas. Hindi namin kailangan ng gabay niyo. May sarili na kaming pamilya. Kung talagang nagmamalasakit kayo, dapat alam ninyong hindi lahat ng bagay ay dapat pinapakialaman. Dito nagsimula ang sunod-sunod na bintang, sa paraan ng pagpapalaki sa mga apo, sa pamamalakad ng bahay, hanggang sa pera at gastusin. Ang dating payak na pagkakaiba ng pananaw ay naging apoy na lalong pinalala ng mga mapanuyang salita. At sa likod ng bawat pangungusap, unti-unting nagkikiskisan ang galit at hinanakit, na para bang naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang sumabog. Gabi na at tila payapa ang paligid. Ngunit sa loob ng bahay, parang may nagbabantang unos. Habang sabay-sabay silang kumakain ng hapunan, muling lumutang ang alitan. Nagsimula ito sa isang simpleng tanong ni Aling Rosa. Marco, napansin kong madalas nang inuubo si Jonjon. Nadadala niyo ba siya sa doktor? Huwag niyong ipagwalang bahala ang kalusugan ng bata. Ngunit bago pa makasagot si Marco, mabilis na sumabat si Maritz. Ma, huwag na kayong makialam. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi kailangan na lahat ay pakialaman nyo. Natahimik ang buong hapag. Ang mga bata, biglang hindi makakain, nakatingin lang sa kanilang ina at lola. Si Aling Rosa, napilit na nanahimik sa mga nakaraang araw, napabuntong hininga. Anak, wala akong masamang ibig sabihin. Nag-aalala lang ako. Kung ganyan ka magsalita, para namang wala na akong karapatang magmalasakit sa apo ko. At dito, sumabog na ang lahat. Na, wala na kayong karapatan. Ito ang bahay namin. Ako ang may say dito. Kung hindi kayo kontento, bakit hindi na lang kayo lumayas? Sigaw ni Marites, halos nanginginig sa galit. Napatigil si Marco. Hindi niya alam kung paano awat. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay nakatulala lamang, hawak-hawak ang dibdib,
pilit nilulunok ang sakit sa dibdib at sa puso. Sa sandaling iyon, isang hapagkainan na dapat puno ng tawa at kwento ay naging larangan ng sugatang damdamin. At ang mga salitang binitiwan, parang mga palaso na hindi na maaaring bawiin. Tumindi ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Maritz. Ang mga bata ay nagsitigil sa pagkain, at si Marco ay hindi makatingin ni sa kanyang ina o sa kanyang asawa. Ngunit hindi pa doon natapos. Tumayo si Maritz mula sa hapag, kumalabog ang upuan, at mariing nagsabi, "Kung talagang hindi ka masaya dito, ma, huwag mo na kaming istorbohin. Umalis ka na lang sa bahay na ito." Parang sumabog ang kulog sa loob ng bahay. Napaluha si Aling Rosa, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang tinig. "Anak, ito rin ang tahanan ko. Dito ako tumulong, dito ako nagpalaki ng mga apo mo. Ito ba talaga ang nais mong sabihin sa akin?" Ngunit hindi na nag-atubili si Maritz. "Ma, ayoko na ng gulo. Kung pakiramdam ninyo hindi kayo tinatanggap dito, mas mabuti nang umalis kayo." Si Marco ay napakuyom ng kamao sa ilalim ng mesa. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang ina, ngunit ang kanyang takot at kahinaan ay naging tanikalan na pumipigil sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa, hawak ang kanyang balikat na tila biglang nanghina. Wala siyang naisabihin pa, tanging mga luha na lamang ang dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, tuluyang nabuo ang pinakamapait na desisyon, isang salitang hindi na maaaring bawiin, isang sugat na hindi madaling maghilom. Gabi ng malakas na ulan. Habang ang bawat patak ay humahampa sa bubong ng bahay, marahang nag-impake si Aling Rosa ng ilang damit at gamit. Wala siyang planong dalhin lahat, dahil sa puso niya, alam niyang hindi na siya muling tatanggapin sa lugar na minsang itinuring niyang tahanan. Habang isinasara niya ang maleta, napatingin siya sa mga larawang nakasabit sa dingding, mga larawan ng kanyang mga apo noong bata pa, mga ngiting nagsisilbing liwanag ng kanyang pagtanda. Napaluha siya, pilit na pinupunasan ng panyo ang mga mata, ngunit mas lalo lamang dumadaloy ang sakit. Sa sala, nakaupo si Marco, nakayuko, tila natutuliro. Hindi niya magawang pigilan ang ina, hindi niya magawang salungatin ang asawa. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, para siyang binabaon sa kahihiyan at panghihinayang. "Anak, huwag kang mag-alala," mahinang sabi ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang shawl. "Hindi ko kayo guguluhin pa. Basta alagaan niyo ang mga bata. Yan lang ang tanging hiling ko." Lumabas siya ng pintuan, walang dalang payong, tanging maleta at mabigat na puso. Ang ulan ay bumuhos na parang nakikiiyak sa kanyang sinapit. Sa kanto, may mga kapitbahay na nakasilip, bulungan dito, bulungan doon. "Kawawa naman si Aling Rosa, paano siya nagkaroon ng manugang na ganyan?" sabi ng isa. "Ang hirap kapag ang anak ay hindi kayang ipagtanggol ang sariling ina," bulalas pa ng isa. Ngunit wala nang nakarinig pa. Ang bawat yapak ni Aling Rosa sa kalsada ay tila nag-iwan ng bakas ng pait at pagkawasak ng isang pamilya. Pagkalipas ng gabing iyon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa bahay nina Marco at Maritz. Wala nang tinig ng matandang babae sa kusina tuwing umaga, wala nang paalala tungkol sa pagkain ng mga bata, at wala nang mga yapak sa sahig tuwing madaling araw. Sa unang araw, ramdam ni Maritz ang ginhawa. Sa wakas, tahimik na rin ang bahay na ito. Wala nang makikialam, bulong niya sa sarili habang nagkakape. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang katahimikan ay nagiging kabaligtaran ng inaasahan. Sa ikatlong araw, napansin ni Marco ang kanyang asawa na madalas tulala, nakatitig lamang sa mga plato habang sila'y kumakain. Hindi na rin ganoon kasigla ang mga bata.
Madalas nilang itanong, nasaan si Lola? Kailan siya babalik? Ngunit imbes na sumagot, mabilis na pinapagalitan sila ni Maritz. Huwag na kayong magtanong tungkol sa kanya. Nasa ibang bahay na siya, sigaw nito, ngunit sa kaloob-looban niya, naroon ang hindi maipaliwanag na pangungulila. Sa ika-5 araw, nagsimulang maramdaman ni Maritz ang kawalan. Wala nang nag-aayos ng bulaklak sa altar, wala nang nagsusubo ng gamot kay Junjun kapag siya'y abala. Ang katahimikan ng bahay ay naging parang lambong na bumabalot sa kanya, pinaparamdam ang bigat ng kanyang desisyon. At sa ika-7 araw, isang hindi inaasahang pagkatok ang yumanig sa pintuan. Malakas, mariin, at puno ng kapangyarihan, parang may dalang balitang magbabago sa lahat. Ika-7 araw matapos umalis si Aling Rosa. Hapon yun, at nakaupo si Maritz sa sala, hawak ang cellphone habang abala sa pag-scroll. Si Marco naman ay kararating lamang mula sa trabaho, pagod at walang imik. Tahimik ang bahay, tila ba pinapakinggan ang bawat tibok ng oras. Biglang, tok, tok, tok. Malalakas na katok ang bumulantang sa kanilang dalawa. Nagkatinginan si Marco at Maritz. May kaba sa dibdib, hindi nila kilala kung sino ang nasa labas. Pagbukas ng pintuan, isang lalaking nakaitim na Amerikana ang bumungad. May dalang attache case, maayos ang postura, at seryoso ang ekspresyon. Magandang hapon. Ako po si Attorney Salazar. Hinahanap ko si Ginoo at Ginang Santos. May mahalaga akong dapat iparating sa inyo. Natigilan si Marco. Attorney, anong ibig ninyong sabihin? Wala naman kaming kaso o utang. Ngunit mahinahong umiti ang abogado at inilabas ang isang sobre na may tatak ng korte. Huwag kayong mabahala. Ako po ay ipinadala ng inyong ina si Engie Rosa Santos. May iniwan siyang dokumento na kailangang basahin at ipaliwanag sa harap ninyo. Napalunok si Maritz. Biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Ang pangalan ng biyenan na halos 1 linggo niyang pilit kinalimutan ay muling sumulpot, ngayon ay dala ng isang abogado at ng misteryosong sobre. Sa mga mata ni Marco halata ang pagkalito. Ngunit sa puso ni Maritz, may unti-unting sumisilip na kaba. Ano ang nilalaman ng dokumentong iyon? At bakit parang may nakatagong bigat ang bawat salita ng abogado? Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging malamig. Pakiramdam ni Maritz, ang bawat segundo ay parang hudyat ng paparating na unos na hindi na niya kayang takasan. Tahimik na nakaupo sina Marco at Maritz sa sala. Ramdam ang bigat ng bawat segundo habang inilalabas ni Attorney Salazar ang sobre. Maingat niyang binuksan iyon, saka hinugot ang makapal na papel na may pirma at lagda ng korte. Umubo muna ang abogado bago nagsimulang magsalita. Ito po ay opisyal na testamento at huling habilin ni Engie Rosa Santos. Napatigil si Marco. Testamento. Bulong niya halos hindi makapaniwala. Tumikhim muli ang abogado at nagpatuloy sa pagbasa. Ako, si Rosa Santos, sa malusog na pag-isip at kalooban, ay nagpasya na ipamana ang lahat ng aking naipundar, ang bahay sa probinsya, lupaing iniwan ng aking asawa, pati ang ipon sa bangko, sa aking anak na si Marco at sa aking mga apo. Naluha si Marco, hindi makatingin sa asawa. Ngunit bago pa sila makahinga ng ginhawa, narinig nila ang mga salitang yumanig sa kanilang puso. Ngunit ang lahat ng ito ay may isang kondisyon. Ang aking pamana ay maipapasa lamang kung ang aking manugang na si Maritz ay magpapakita ng paggalang at pagtanggap sa akin bilang isang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Natigilan si Maritz, namutla ang mukha at hindi makakilos.
Para bang ang bawat salita ng abogado ay sibat na tumatago sa kanyang dibdib. Kung ako ay itataboy, hahamakin, at hindi kikilalanin sa aking natitirang buhay, pagpapatuloy ng abogado, ang lahat ng aking ari-arian ay otomatikong ipapamana sa aking kapatid na si Felisa, at wala ng karapatan ang aking anak at mga apo. Parang pinutol ang hininga sa loob ng bahay. Napatitig si Marco kay Maritz, puno ng lungkot at paninisi. Ang mga bata, tahimik na nakikinig, hindi maintindihan ang bigat ng kanilang naririnig. At si Maritz, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang bibig ay nanunuyo. Sa isang iglap, naalala niya ang gabing pinalayas niya ang biyenan. At ngayon, ang bawat salitang iyon ay nagbabalik bilang sumpa na hindi niya nakayang bawiin. Patuloy na binasa ni Attorney Salazar ang testamento. Ang bawat salita ay tila palaso na unti-unting bumabaon sa puso ni Maritz. Sa ilalim ng aking huling habilin, wika ng abogado, nakasaad na ang lahat ng aking ari-arian ay mananatili sa aking pangalan hanggat hindi natutupad ang kondisyon na ang aking manugang ay tatanggap at igagalang ako, at kikilalanin bilang tunay na haligi ng kanilang pamilya. Natigilan si Marco na patingin sa asawa. Maritz, alam mo na kung anong ibig sabihin nito. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Dinugtungan niya. At kung sakali mang ako'y maitaboy, saktan, o hiyain mula sa aking sariling tahanan, otomatikong mawawalan ng karapatan ang aking anak at mga apo. Sa oras na yon, ang lahat ng aking ari-arian ay ililipat sa aking kapatid na si Felisa, at wala nang mababawi pa ang aking anak, kahit anong dahilan. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga bata ay nakatingin kay Maritz, nagtatanong sa kanilang mga mata, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Si Marco, hawak ang ulo, tila gustong sumabog ang dibdib sa sobrang galit at panghihinayang. Samantalang si Maritz, nakatulala lang, hindi makapagsalita. Ang mga palad niya'y namamawis, ang kanyang mga matay nanlabo sa luha na pilit niyang pinipigilan. Naalala niya ang gabi ng Unos, ang mga salitang binitiwan niyang puno ng galit, ang malamig na katahimikan ni Aling Rosa habang lumalabas ng bahay. At ngayon, bawat eksenang iyon ay bumabalik na parang isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Sa isang iglap, napagtanto ni Maritz, ang isang desisyong ginawa sa gitna ng init ng ulo ay nagdala ng sumpang maaaring magwasak hindi lang ng kanyang dangal, kundi ng kinabukasan ng buong pamilya. Pagkatapos basahin ng abogado ang huling linya ng testamento, bumigat ang katahimikan sa buong sala. Tila tumigil ang oras. Ang tanging maririnig lamang ay ang malalim na buntong hininga ni Marco, at ang mahina, ngunit nanginginig na hikbi ni Maritz. Nabitawan ni Maritz ang hawak niyang tasa ng tubig, tumilapon ito sa sahig at nabasag, parang simbolo ng kanyang nabasag na dangal. Napahawak siya sa kanyang ulo, umiiyak na parang bata. Diyos ko, anong nagawa ko? Bakit ko siya pinaalis? Bakit ko siya pinalayas? Si Marco ay nakatingin sa kanya, nanginginig sa galit at hinanakit. Maritz, kung hindi ka lang nagsalita ng ganon, kung hindi mo siya pinahiya at pinaalis, sana hindi tayo nawalan ng lahat. Sana hindi ganito ang kapalit. Lalong bumagsak ang luha ni Maritz. Naramdaman niyang ang bawat salita ng asawa ay parang mga patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Hindi lang siya nawala ng biyenan, unti-unti na ring nawawasak ang tiwala ng kanyang asawa at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang mga bata, nakatayo sa isang tabi, naguguluhan. Ang bunso, mahina ang tinig, nagtanong. Mama, babalik pa ba si Lola? Ngunit hindi nakasagot si Maritz. Ang kanyang bibig ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng umiyak,
habang ang bigat ng kanyang desisyon ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang balikat. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, ramdam ni Maritz na siya mismo ang naging dahilan ng unti-unting pagkasira ng kanyang sariling pamilya. Lumipas ang mga oras matapos basahin ang testamento, ngunit hindi pa rin matahimik si Maritz. Nakaupo siya sa sulok ng kanilang kwarto, yakap-yakap ang sarili, at walang tigil ang pag-agos ng luha. Bakit ko ba siya trinato ng ganon? Ano bang kasalanan niya para palayasin ko? Kung sana'y nakinig ako, kung sana'y nagpakumbaba ako Bulong niya habang nanginginig ang tinig. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam niya ang kawalan ni Aling Rosa. Ang mga upuang dati inuupuan nito, ang mga kurtinang siya mismo ang nag-aayos, pati ang maliit na halaman sa bintana na palagi niyang dinidiligan, lahat iyon ay parang sumisigaw ng alaala ng kanyang presensya. Si Marco, bagaman sugatan ang kalooban, ay hindi na rin nakatiis makita ang asawa. Nilapitan niya ito at mahigpit na tinanong. Ngayon mo ba naintindihan, Maritz? Hindi lang kayamanan ang nawala. Nawalan tayo ng ina, ng gabay, ng haligi ng pamilya. Ngunit hindi nakasagot si Maritz. Ang tanging naisagot niya ay mga hikbi, habol hininga, at paulit-ulit na pag-usal ng salitang patawad. Sa mga gabing sumunod, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Aling Rosa, hindi galit, kundi puno ng lungkot at pagkadismaya. Ang kanyang mga luha ay naging dagat ng pagsisisi na unti-unting lumulunod sa kanya. At sa puntong iyon, natanim sa isip ni Maritz ang isang bagay, hindi sapat ang lumuha at magsisi. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kailangan niyang hanapin si Aling Rosa at personal na humingi ng kapatawaran. Habang si Maritz ay patuloy na umiiyak sa sulok ng kwarto, si Marco naman ay mag-isang nakaupo sa sala, hawak-hawak ang kanyang ulo, tila bapasan niya ang bigat ng mundo. Sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong. Bakit ko hinayaan? Bakit ako nanahimik noong pinaalis siya ni Maritz? Anak ako, dapat ipinaglaban ko ang sarili kong ina. Bumalik sa kanyang alaala ang mga sandali noong bata pa siya. Ang mga kamay ni Aling Rosa na nagpakain at nagpalaki sa kanya, ang mga gabing hindi ito natulog para bantayan siya, at ang mga panahong siya'y nadapa ngunit laging may yakap na nag-aangat sa kanya. Lahat ng iyon ay bumalik na parang isang matalim na pangungutya. Ngunit ngayon, ang ina na iyon ay pinalaya sa mismong tahanan na siya ang tumulong bumuo. At mas masakit, wala siyang nagawa para pigilan ito. Paano ko haharapin si Mama kung makita ko siyang muli? Anong mukha ang maipapakita ko sa kanya? Bulong niya, habang nanginilid ang luha. Lumapit ang panganay nilang anak, marahang hinaplos ang balikat niya. Papa-miss ko na si Lola. Kailan siya babalik? Napayuko si Marco, halos hindi makasagot. Ang kanyang dibdib ay tila pinupunit. Ang mga mata ng kanyang anak ay puno ng inosenteng pag-asa, ngunit siya mismo, bilang ama, ay walang malinaw na kasagutan. At sa puntong iyon, naramdaman ni Marco ang tunay na pagdurusa ng isang anak, ang manatiling nakagapos sa pagitan ng asawa na minamahal niya, at ng ina na siyang ugat ng kanyang pagkatao. Isang sugat na alam niyang hindi basta-basta maghihilom. Kinabukasan, hindi na nakatiis si Maritz. Magdamag siyang walang tulog, iniisip ang bawat salitang nabasa sa testamento at bawat titig ng kanyang asawa at mga anak. Parang tinutusok siya ng konsensya, at alam niyang isang bagay lang ang makakapawi nito, ang humingi ng kapatawaran kay Aling Rosa. Maagang nagbihis si Maritz at lumapit kay Marco. Marco, hahanapin ko si Mama. Hindi ko kayang mabuhay na dala ang bigat ng pagkakamaling ito. Tahimik lamang si Marco, ngunit sa kaloob-looban niya, umaasa siyang magagawa nga ng asawa ang bagay na iyon. Lumabas si Maritz, dala ang kaba at pag-asa. Una niyang pinuntahan ang bahay ng mga kamag-anak ni Marco. Ngunit lahat ay iling-iling lang. Hindi siya dumaan dito.
Pumunta siya sa bahay ng matalik na kaibigan ni Aling Rosa, ngunit sagot din ay pareho. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Habang lumilipas ang oras, lalo siyang pinanghihinaan ng loob. Ngunit sa bawat kalyeng kanyang nilalakad, sa bawat pintuang kanyang kinakatok, naroon ang bulong sa kanyang puso, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong humingi ng tawad. Hanggang sa isang hapon, sa gilid ng plaza, may nakasalubong siyang matandang kapitbahay. Maritz, hinahanap mo ba si Aling Rosa? May nakita akong matanda kahapon, dala ang maleta, papunta sa kapilya sa kabilang baryo. Doon yata siya pansamantalang tumutuloy. Parang nabuhayan ng dugo si Maritz. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, mabilis siyang pumara ng tricycle, at halos nanginginig sa pag-asang muling masisilayan ang biyenang minsan niyang itinaboy. Ngunit habang papalapit siya sa kapilya, kasabay ng tibok ng kanyang puso ang isang katanungan, tatanggapin pa ba siya ni Aling Rosa, o huli na ang lahat? Sa wakas, dumating si Maritz sa maliit na kapilya sa baryo. Ang paligid ay tahimik, tanging huni ng mga ibon at pagaspas ng dahon ang maririnig. Huminto siya saglit sa harap ng pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung may karapatan pa ba siyang humarap sa biyenan na minsan niyang itinaboy. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, nakita niya si Aling Rosa, nakaupo sa isang bangko, hawak ang rosaryo, payat, ngunit mapayapa ang mukha. Ang mga luha ni Marites ay agad na bumagsak, at bago pa siya makapagsalita, tuluyan siyang lumuhod sa sahig. Mapatawarin niyo po ako. Mali ako. Nasaktan ko kayo, tinaboy ko kayo, at ngayon ako mismo ang pinaparusahan ng sarili kong budhi. Kung maaari lang, sana'y tanggapin niyo pa rin ako bilang anak. Nag-angat ng tingin si Aling Rosa, dahan-dahang lumapit at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang manugang. Hindi galit ang bumungad sa mga mata nito, kundi isang malalim na kalungkutan na unti-unting napapalitan ng habag. Anak, hindi kayamanan ang hanap ko. Hindi ari-arian ang dahilan ng aking presensya. Ang tanging nais ko ay respeto, pagmamahal, at ang maramdaman kong bahagi ako ng inyong pamilya. Lalong humagulhol si Maritz, niyakap ang biyenan na matagal na niyang tinanggihan. Sa yakap na yon, parang gumaan ang kanyang puso, hindi dahil sa pamana, kundi dahil sa wakas, natutunan niyang pahalagahan ang tunay na halaga ng pamilya. At sa mga sandaling yon, nagbago ang kanyang puso. Ang dating punang galit at pagmamataas ay unti-unting napalitan ng kababaang loob at pagmamahal na matagal nang nawala. Matapos ang muling pagkikita, magkasamang umuwi sina Maritz at Aling Rosa sa kanilang tahanan. Hindi naging madali ang lahat, marami pang sugat na kailangang maghilom, maraming luha pang kailangang dumaloy. Ngunit sa muling pagtanggap ng biyenan, nagkaroon ng bagong pag-asa ang pamilyang muntik ng magkadurog-durog. Si Marco, sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang muling makita ang kanyang ina. Mahigpit niya itong niyakap at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umiyak siya ng walang pakundangan. Ang mga bata naman ay masayang tumakbo patungo sa kanilang lola, na para bang muling bumalik ang liwanag sa kanilang bahay. Si Marites, bagaman alam niyang hindi madaling kalimutan ang nakaraan, ay nagsikap magbago. Hindi na siya nagsalita ng may galit o yabang. Sa bawat araw, ipinakita niya ang respeto at pagmamahal na matagal niyang ipinagkait. At sa huli, hindi kayamanan o lupa ang tunay na naging pamana ni Aling Rosa, kundi ang aral na dala ng kanyang testamento. Ang respeto at pagmamahal ay higit pa sa anumang ginto. Ang isang salita ng galit ay kayang sumira ng pamilya, ngunit ang isang pusong handang magpatawad ay kayang muling magtahi ng sugatang ugnayan. Ang trahedya ng isang maling desisyon ay naging paalala para sa lahat, huwag hayaang ang init ng ulo ay magdikta ng kinabukasan. Sapagkat sa bawat pamilya, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa pag-ibig at paggalang na handang ipagkaloob sa isa't isa.